Hello there mga kabrad! Ngayong araw na ito ay ituturo ni kabrad kung papaano magnegosyo. Correct mga kabrad. Ayan. Ituturo niya kung paano kumita kahit konti lang. Itong sa pamamagitan nitong mga mani na to ay kikita ka, no? Ito isang plastic nito ay 3 kilo. 3 kilo. Yan. Ganyan ako bumili. Pinapaano ko yan, separate ko, segregate. Sinasabi ko, i-kilo ninyo ng bawat isang plastic 3 kilo. Kasi, pag nagluluto ako, 3 kilos lang lagi. Ganun, 3 kilos lang. Yan. So, magninegosyo tayo ng mani, mga kabrad. At ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng malaki sa mani. Kasi ang mani, napakasarap, napakamura, yung raw material niya mura, pero mabibenta mo ng may kataasan. No? Katulad nito, itong mani na to, sa ngayon, kasi parang meron ako nakita sa may sa Alabang na parang dollar ang mani. Tumataas, bumababa. Nung binili ko siya, 100 per kilo, pero dati 112, minsan 117, ganun. Pero bumili ako ng 3 kilo. Tatlong kilo. Dahil iluluto ko para ipapakita ko nga sa video na to kung paano magnegosyo. Ayan, ng mani. Yun nga, 100 per kilo. 100 per kilo, no? Ayan, 100 per kilo. Tignan niyo ang kakalabasan kung magkano ang puhunan at ang kikitain. So mga kabrad, stay tuned lang kayo sa video na to at matututo kayong magnegosyo. Simpleng negosyo, kikita kayo. Bago ko po iluto itong mani, nililinisan ko po ito bago ko iluto. Take note mga kabrad, to yung maning hubad. Maning hubad. Ayan wala na po siyang balat kasi mapait po yun yung balat niya. Nabalatan na siya kaya matingkad na yung kulay niya. Hindi na siya yung brown color bright color na siya bright color na kasi nahubadan na siya. Tatanggal na yung parang filament niya na nakabalot sa katawan niya nung mani. Ayan. Nililinis ko po ito sa pamamagitan ng yung inaano sa screen para mahulog yung mga dumi. Tapos ay isa-isa kong pinupulot yung mga marurumi, yung mga dumi, yung mga makikita mo na talagang dumi, literally na malalaking yung mga mani na bulok na ganun, na napasama, nasira na mukhang hindi na makain. Ganun mga kabrad. Ito po, may mga lalagyan tayo, lilinisin na natin, no? So ito munang isa-isa lang muna ang gagawin hindi pwedeng sabay-sabay. Isang by group. By group po ang pagluto niyan. Laging 3 kilo ng 3 kilo. Ayan, buksan na natin. Ayan. Buksan na natin. Ayan. Ngayon, pipiliin natin yung mga makikita natin na dumi. Yung parang makikita natin, no? Na meron siyang mga hindi kaaya-ayang. Yung mga makikita natin na deformities, ganyan. So, pipilian natin to, yan So, wala tayong nakikita yung meron pang may mga balat. No, ito yung mga konti ng ganyan natatanggalin natin.
So ito malinis to. Kung nabili ko na to. So, i-try natin itong isa. I-try natin itong isa. Buksan natin to. Baka may makita tayong marumi. Ito yung another 3 kilo ah. Ayan. Tingnan ninyo kung may mga dumi bago nyo iluto ang mani. Ito hubad na mani ito, hubad na mani. Wala na siyang damit, kumbaga natanggal na yung filament niya. Ito yung katulad nito, mayroon pang natirang konti oh. Ay, ito yung ano na to eh, natanggal na pala, parang ano na yan. Yan, tanggalin na natin siya. Ihiwalay na natin yan. Yung mga hindi magaganda, ihiwalay na natin. Ayan. So wala pa lang, hindi masyadong maganda. Walang napasama na mga meron pang balat. Okay. Ang susunod na gagawin natin ay i-screenin natin siya, i-screenin natin. Ito po mga kabrado, yung pangtakip ng pagkain, malinis po ito. Ang gagamitin kong pang-screen niya para malaglag yung mga dumi niya, dumi. Ayan. Tignan niyo po may malalaglag pong dumi yan eh. Yung mga maliliit na dumi. Ayan o. No, ayan po, nalagdag po yung mga dumi oh. Ginagawa po ito bago natin iprito ang mani. Ayan. Para malaglag po, para hindi po humalo sa mantika. Ayan o, nakikita niyo po ba yan, yung mga dumi na yan? Yan. Ayan po, Yan, tinatanggal po natin yung mga dumi na yan bago natin iluto yung mani para malinis po yung mani. Ayan. So isalin na natin yung malinisan natin na mani. Isalin natin. Tapos yung isa naman ulit. Take note mga kabrad na nililinisan po natin lahat yan ha. Ito naman isa na to. Ayan halos wala na itong isa na to. Ayan. So ready na to. Pwede na. Konti na lang nakuha ito yung pinagsama-sama ko na yung nakaraan kanina So isalin na natin dito. Ayan. At gagawin din natin ang proseso na yan dito sa isang plastic na to. Ito. Okay? Ito po yung pangatlo. Nililinis natin sa mga dumi. Ayan. Para mahulog yung mga ito may dumi nakikita niyo yan tanggalin niya yung mga dumi na yan. At yung mga makikita ay kunin yung makikita na hindi dapat kasama sa mani para malinis po ang ating mani bago natin iprito. Ayan, okay na yan. Ganyan lang kasimple mga kabrad. Ngayon ay isalin na natin. Ayan, isalin na natin. Ngayon ay ready na pong iluto ito. Tigta 3 kilo. Ayan tigta 3 kilo po yan bawat isang lalagyan kasi ganyan po dapat sa malaking kawa. Para maayos na maluto ang ating mani. Kasi pag
iluluto mo po yan at wala kang sobrang laking kawa na lahat ng isang lutuan na yan, ang hirap po. Ang hirap po, kaya dapat tigta 3 kilo lang lagi ang pagluluto ng mani. Ayan. Introduce ko po ang paglulutuan natin ng mga mani. Ito po ay yung 3 kilo ng mani. Yung bawat grupo ng tigta 3 kilo ng mani. Ayan. Ito po yung paglulutuan natin, mga kabrad, tingnan ninyo. Ayan. 1 at a time lang po, 1 at a time. Isa lang po, ito. Kunyari, let's say, ito po, luluto natin muna. Then susunod ito. Then susunod ito. Mga kabrad, papakita ko po sa inyo. Maghiwa po muna tayo ng bawang. Kasi masarap po ang mani pag may piniritong bawang. Ayan, hiwain muna natin yan, Lalagyan natin ang ating paninda ng bawang kada isang lalagyan. Magluluto na tayo mga kabrad. Painitin muna natin ang kawali. Sa bawat 3 kilong iluluto natin na grupo ng mani ay kailangan ay maglagay tayo ng 1 cup ng mantika. 1 cup lang po para sa 3 kilo. Huwag po nating damihan masyado kasi malulugi po tayo. Ayan po, lagay na po natin ang mantika. Yan. Ganyan lang po karami ang ilalagay nating mantika. Bago po natin lutuin yung mani, unahin po muna natin yung bawang. Lutuin na natin yung bawang. Huwag po natin isasabay sa mani ang bawang. Ayan, niluluto po natin ahead. Para yung pong lasa ng bawang ay mapunta sa mantika na paglulutuan ng mani. Para kumapit po yun sa mani mismo. Pero hindi po natin iluluto yung mani na ay yung bawang nakasama yung mani. Hindi po, dapat hiwalay po kasi baka ma-overcook po yung bawang Ang mahalaga po ay hindi po ma-overcook ang mani. Siguruhin lang po na mapa-brown natin ang garlic at crispy dapat bago natin hanguin Ayan medyo ano na siya. Medyo brown na pero dapat crispy yan bago natin hanguin. Ayan po. Brown na po yung ating garlic. Kunin na po natin bago masunog. Ayan. Ito na po, nakuha na po natin. Lalagyan po natin sa platito. Ayan. Then, bubuduran po natin yan ng asin. Iodized salt. Ayan po, binubudburan ko na ng iodized salt. Binubudburan ko na para magkalasa. Iodized salt. Yan. Konti lang naman. Ayan. Ngayon ay bubuksan na uli natin ang stove. Sa mahinang apoy lang, mahina, huwag yung masyadong malakas, yung katamtaman lang. Kasi dapat katamtaman ng pagluto. Ito po, since mainit na po ito, ilalagay na po natin yung ating 3 kilong mani. Ayan. At mga kabrad, tandaan po natin, ano po ito, habang nagluluto tayo, itatimeran natin siya. Start ko na kasi nilagay ko na hanggang 20, more or less 20 minutes. 20 minutes ang pagluluto ng mani. Hinahalo mo ng continuously, walang tigil. Walang tigil po mga kabrad. So, umpisa na po natin ang paghalo sa mani. Ganyan. Hindi po kailangan na nakalubog ang mani sa mantika. Kasi po, pag yan po ay nilulubog sa mantika, malulugi po kayo sa mantika. Dapat konti lang yung tama lang na malagyan ang lahat ng mga mani. Tapos meron pang mga konting natitira na mantika.
Ganon. Huwag po ilubog kasi masasayang lang. Ang system ko po ng pagluluto ng mani ay pinapalitan ko po kada isang set o kada 3 kilo ng mani na niluluto ko ay panibagong malinis na mantika ang ginagamit ko. Panibagong malinis na mantika. Ganun. Hindi yung pinag-anuhan mo siya. Kasi may matitira po dito eh. Pag ano po natin siya, dinray ng mani sa ating screen, tutulo pa po yung mga mantika niyan eh. Tutulo pa po yung mga mantika niyan. Mga more or less 20 minutes po ang pagluluto rito. Wala pong hinto ang paghalo. Hindi po pwedeng hintuan. Kasi baka mayroong maluluto na yung agad. Yung iba, maunang matoasted. Tapos yung iba hindi pa. Kaya dapat walang hinto ang paghalo ng mani. Ayan o, tignan niyo po. Wala pong sobrang mantika yan o. Hindi ko po binabad sa mantika yan. Hindi ko po yung hindi siya lubog sa mantika. Ganyan lang po ang pagprito ng mani. So far nakaka 2 minutes na tayo. 2 minutes, more than 2 minutes na. So remember, ang pagluluto nito ay 20 more or less minutes ang pagluluto nito para sure na ma-roasted natin or maprito ng gusto para malutong ang pagkakaluto ng mani. Malutong siya. Pag kinagat mo ay talagang nagka-crack siya talaga, halos tumunog sa ngipin mo. Ganyan, tuloy-tuloy lang yan. 20 minutes more or less yan. Depende yan eh. Pag nakita mo na roasted na siya, pwede na kahit na wala pang 20 minutes. Pero pag hindi pa siya roasted masyado, lampasan mo ng 20 minutes. Pakiramdaman lang ang pagluto nito eh. Wag na wag kayo magluluto ng mani na kulang sa pagkakaluto. Hindi po masarap yung ganon. Ayan po ang itsura niya. Nakaka 10 minutes na po tayo mga kabrad. 10 minutes na. Parang na-roast lang ng konting-konti pa lang. Tignan natin nasa susunod na 10 minutes. Kung ano na ang itsura niya. Ayan po, malapit na po mag 20 minutes. Mga kabrad, malapit na. O, tignan ninyo ang pinag-iba. O, palagay ko lalampas tayo ng 20 minutes dito. Kasi mukhang hindi pa siya roasted ng gusto eh. Dapat roasted siya ng gusto para crunchy siya. Ayan, 20 minutes na po ang nakalipas. Pero niluluto pa rin natin kasi parang hindi pa siya talaga luto-luto. Dapat yung tamang luto. Yung tamang luto ang makuha natin. Yung crunchy at talagang luto na luto. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating bago makita natin na talagang luto na siya. Minsan kasi mga 19 minutes lang okay na eh. Medyo nagda-dark na siya eh, nagba-brown na eh. Pero ngayon hindi pa nag-brown no. Pero yan, pag yan mo, tuloy-tuloy pa rin naluluto yan eh. So 21 minutes na po mga kabrad. Anyway, siguro pwede na po ito
papatayin na natin dahil patuloy pang naluluto ito eh. Ang mangyayari po dito ay i-transfer natin to sa drainer. May drainer po tayo eh. Sandali lang po. Ayan, papatayin ko na po. Pero hahaluin ko pa rin muna. Kasi mainit po yung ilalim niyan eh. Para hindi po masunog na sa ilalim. Pinatay ko na yung apoy. Ayan o. I-ano na natin sa drainer. Ayan, ilalagay ko na po ah. Ayan. Para ma-drain po ang mantika niya. Yung konti lang na mantika niya. Yan, para ma-drain po. Tapos pag na-drain na natin yan, ay i-set aside muna natin para lamigin natin. Yan. So, itutuloy ko po muna yung pagluluto sa... Ito po, ipapakita ko po yung na-drain na mantika. Oh, ayan, nakita niyo po yung mantika na yan, yung maitim-itim na yan. Yan ang tatanggalin natin, yung excess na mantika. So, nakatipid po tayo sa mantika, yung tama lang. Hindi po tayo sumobra sa paggamit ng mantika. Yan. So, ituloy pa rin po natin ang pagde-drain. Ito na po yung pangalawang 3 kilo. Iluluto ko na rin. Ayan. Pinakita ko lang po sa inyo. Iluluto ko na rin. Ayan. Parehas lang din ng ganon. Ayan mga kabrad. Tapos na yung pangalawa. Pangatlo na tayo. No, pangatlong luto na to. Tigta 3 kilo ha. Tandaan nyo, tigta 3 kilo. So maglalagay na ako ng mantika. Ayan. 1 cup ng mantika lang. Bawat 3 kilo ang ilalagay ng mantika. Ayan, dahil sa mainit na to, ilalagay ko na yung mani na pangatlo na. Pangatlo na to. 3 kilo rin yan. Ayan. So, ganun din. Walang tigil ang paghalo. So, kita-kita uli tayo. Tapusin ko lang to para mabilis na lang. Ito na mga kabrad. Yung 3 kilo, no, magkasama na rito. Ngayon, ito naman yung kakaluto pa lang. Mainit na mainit pa to. Ito, ihalo na natin dito yung pangatlong 3 kilo. Ayan, ihalo na natin yan. So, mainit pa yan. Habang inaantay natin na lumamig, ay tuturo ko sa inyo yung mga dapat pang gawin. Ito mga kabrad, yung nabili natin na gagawin natin container ng mani natin. Binili ko to sa Alabang Public Market. Kaya nga pala, maganda na pala yung Alabang Public Market nila. Natapos na yung pag-construct. Dito tayo sa Alabang Market mga kabrad, bibili tayo ng sealer nung yung garapon ng mani natin. Papakita ko sa iyo, bibili tayo ng sealer nung mani na niluluto natin. Maganda 'yon. Ito mga kabrado, dito tayo bumibili ng mga ng mga ganito, saka yung sealer. Sige, pabili ng sealer. Apat, ay 5 ganon. Ay 5. Mga 3 lang. Yung sa small, ito yung small yan, di ba? Ganito. Ganito, yung pansil ng natin, yung ganito. Yan, bili tayo ng dito. Ito na. Okay, pabili nito Tapos dito rin tayo bumibili ng ng mani, yung niluluto natin na mani. Yan. Ito, bumili tayo ng 4 na po para rin sa 9 na kilong natin, mani. Ayan.
Pero bago natin to gamitin, ay papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko na mga sticker. Ito mga sticker to eh. Sticker to na ilalagay natin dito sa ating mga bottle, no? Maganda para meron siyang pangalan man lang, no? Ito pinagawa ko to, bimili lang ako ng ng sticker paper, oh, tapos pinaprint ko lang. Itong sticker paper ay halagang lang to eh, nasa 35 ganyan. Mura lang to eh. Ganun lang, oh, ayan oh, white, yung white, tapos yung isa medyo dark. Yan oh, tapos pinagawa ko na lang na sticker. Nag-design lang ako sa laptop ko. Tapos nung na-print na, gunting ko, ito nga oh. So nagunting ko na to, ito na lang, nag-isa na lang, hindi ko pa nagugunting oh, guguntingin ko na rin. Ayan. Yan ang mga nilalagay ko. Sa pagpaprint naman, ang print lang ng isang sticker, isang papel ay 10 piso lang naman. Tapos marami na yun. Siguro mga nasa 30 na yung sticker na nagagawa ng 30 na. Ngayon ito, lalagyan natin ng sticker yung mga bottle. No? Mahirap nga lang tanggalin yung sticker eh, yung takip ng sticker. Ayan oh, katulad nito. Ayan. Ayun, natanggal ko na, no. Tapos ilalagay mo lang dito, oh, ganyan, sa gitna. Ayan oh, yan, ganyan. Ha? Maganda na oh. Oh, lahat yan lalagyan natin yan. Habang pinalalamig natin yung mani natin kasi mainit pa eh. Titimplahan pa natin ng asukal tuloy ng asin yun. So habang pinalalamig pa natin yun at magpapaking tayo at bago natin lagyan ng asin yun, gawin muna natin to, lagyan natin ng label ang ating mga bottle. Maliliit na bottle lang to. Siya nga pala, yung mga bottle na ganito, lang, 6 pesos ang isa. 6 pesos ang isa lang nito sa Alabang. Pero dito sa mga palengke na mga local na market or palengke, siguro mga 7 yan. 7. Doon sa Alabang mura-mura. Doon ko rin nabili yung yung peanut, yung mani, 100 per kilo. Ayan, ito lang mahirap dito yung pagtatanggal ng sticker, yung takip ng sticker. Tapos yung paglalagay madali na. Yun lang kasimple. Ay. Dali. Ganyan lang kasimple paglagay niya. No? Yan, ganyan lang. Yan. So maglagay pa tayo ng isa pa para ma-demonstrate ko lang sa inyo mga kabrad. Ayan. Tapos ilalagay ko na para tuloy-tuloy na. Ayan. Yan oh. Oh. Yan oh, dinisign ko lang yan sa computer ha. Yan. So puputulin ko muna rito, ilalagay ko muna lahat yan bago natin timplahan yung mani. Pag nalagay ko na lahat, okay? Ayan, marami na tayong nagagawa mga kabrad oh. Ito yung mga nagawa na natin, dami na oh. Tatapusin lang natin to bago natin ituloy yung ating proseso sa pag-ninegosyo ng mani. Ayan. Ayan, ilalagyan ko na. Matatapos ko na yan. Kasi na lang naman ito. Ayan, last na to mga kabrad. Natapos na. Ayan, tapos na. Nalagyan na natin ng sticker yung lahat ng container. So, titimplahan na natin yung mani natin. Sigurado malamig na yun. Malamig na.
kahit na medyo mainit pa siya, lalagyan na natin siya ng asin. Ayan po mga kabrad, lalagyan na po natin ng pampalasa itong ating fried mani. Kasi po, ito po ay 9 na kilo. Sa bawat nilalagyan ko ng asin na 3 kilong mani, 4 na ganito scoop po. 4 na ganitong scoop. So since 9 na kilo yan, or 9 na kilo, ang ilalagay ko po ay 4 times 3, no? Kasi 3 kilo eh, di 9. Then, 4 na 3, 12. Bali 12 po na ganito ang ilalagay ko dito. Kasi po gusto po ng mga tao yung may lasa talaga eh. No, ayan o, meron pa po siyang mga manti-mantika, kaya kakapit po yung asin dyan. So, 12 po ang ilalagay natin dito since 9 na kilo po yan. So, lagyan po muna natin ng 4 na ganito scoop bago hahaluin. Tapos, ganun po, lalagyan na naman natin, hahaluin na naman natin. Tapos, lagyan naman natin, haluin natin. Yan, no? So, nakakalagay na ako ng 4 na scoop. Haluin po muna natin para mag-even po yung ano niya. Mag-even po, dami po nito. Ayan, no? So maglalagay naman po tayo ng 4 na scoop na naman para dun sa para bali na 5 scoop na, 5 6 7 8. Ayan, hahaluin muna natin bago natin ilagay yung 4 na huling scoop. Kasi madami po ito eh, dapat maglasa to eh. Ayan. So ilagay na po natin yung 4 pang scoop ng asin na iodized salt. 1 2 3 4. Yan, ayan na. So yan lang po. Yan, sakto na po yan. Para malasang-malasa po. Alam niyo naman yung asin, yung pampasarap po talaga yung pampalasa yan eh. Kasi hindi naman po maganda kung walang pampalasa. At yung sa experience ko po, pag kulang-kulang yung asin na ilalagay mo, sabi nila walang lasa, dapat dagdagan pa ng asin. Kasi yung mga na-ibenta ko na nun, ganun ang sinasabi. Yan. So magpapaking na po tayo mga kabrad. Nahalo na natin ang gusto. Asin na siya. Yan, asin lang po ang nilalagay ko naman eh. Ayan. Packing na po tayo. Packaging. Ayan po, packaging na po tayo ng ating mani. Ayan, pupunuin po natin to. Isa nga po pala mga kabrad, ang isang puno po nito pag binibenta natin ay 50 pesos. 50 pesos to. Pag binibenta natin. Ito pala yung ano natin, yung ating yung piniritong garlic. No, lalagyan natin siya ng garlic kada ano. Ayan oh. Sa kalagitnaan, lalagyan po natin ng mga 3 piraso. Then, lalagyan pa po natin ulit ng mani. Yan. Ganyan lang po. Tapos sa ibabaw ng mani, lalagyan pa natin ng mga 3 hanggang 4 na piraso. Ganyan po. Tapos, tataktakin po natin siya para pumasok po ng gusto. Then, dadagdagan po natin para magpantay na. Ayan, sarado na po natin. Para punong-puno po siya. Ganyan lang po yan. Lahat po ng batter, ganyan po ang proseso. So, punuin muna natin ng kalahati. Lalagyan muna natin ng kalahating laman. Lalagyan ng piniritong garlic. Tapos, lalagyan uli ng mani. Yan.
Tapos lalagyan uli ng garlic. Yan, mga 3 pirasong garlic. Tapos lagyan uli ng mani. Para mapuno. Ayan. Yan po. Ito po ay napaka-lucrative na business. Malaki po ang tubo dito. Kasi ang puhunan ko po rito ay ano lang, mga 1,000 lang. Yung mani po kasi, yung 9 na kilo ay 900. Kasi 9 na kilo eh. 100 per kilo eh. Di po ba? Di 900. Tapos, yung mantika pa, yung lalagyan, 6 pesos naman po ang isang lalagyan. Tapos yung pong pang pinagluto, yung mantika, ganyan. Yung mantika, i-consider niyo po lahat ng ginastos ninyo. So, bali, ito pong isang ito, 50 pesos na po yan, 50 pesos. So, pwede naman po marami na pong laman yan. Ang laman po niyan ay 100 grams. Tandaan po natin, 100 grams. 50 pesos yan. Ayan. Ganyan lang po ang pag-business ko. Marami pong bumibili sa akin ng mani. Meron na rin po ako mga consignee. Consignee, dinadalang ko po ng mani. Yung mga tindahan nila. Tapos binibenta nila ng 50 pesos ang isang bottle. Binibigyan ko po sila kada isang bottle ng 5 piso. 5 piso po yung binibigay ko sa kanila. Para tubo naman nila. Consignment lang po. Wala po silang puhunan doon. Ibibenta lang nila. Ibibenta lang nila, meron na silang 5 pesos kada isang bottle. So, 45 po ang mapupunta sa akin. Pero pag ako po ang nakapagbenta ng mani, 50 pesos po. Sa akin na po lahat yung bayad. So, mamaya po, pag nalagay na natin lahat yan, bandang huli, ay kukwentahin po natin ang ating puhunan. Tapos kukwentahin din po natin ang tubo. Titignan po natin kung ilang bote ang nagawa nito. Kung ilang bottle ng mani. Ayan, no? So marami-rami na po yung nagagawa natin. 5 na. 5 na yung nagagawa natin. Ganyan lang po. Lagyan muna natin ng masarap din po pag nilalagyan ng ng pritong bawang para hindi po hinahalo rito yung bawang. Dapat po talaga kontrolado po yung paglalagay ng bawang dahil baka yung iba po hindi malagyan ng bawang. Kaya dapat po inaano lang yung bawang, nilalagay lang po talaga. Hindi po pwedeng isama na rito sa mani agad. Kasi meron pong walang bawang, meron ding yung iba maraming bawang, ganun. Kukontrolin po yung dami ng bawang. Yan. Marami pa po yan, no? Ayan po, mahirap ang buhay ngayon. Dapat talaga matuto ka sa negosyo, matuto kang kumita. Mayroon ka dapat livelihood. Ayan, no? Inaano ko po siya, talagang sinasagad ko po para mapuno. Para marami po siyang malaman. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabrad hanggang sa maipak na natin lahat ng mga to. Tiyagaan lang talaga pag naghahanap buhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Kasabihan nga ba? Yan, no? Pagdagan pa natin. Takpan.
Mamaya isisilyado natin yan. Lalagyan natin yan ng seal. Yung bang ano, yung pangtapal dyan sa takip para silyado. Para merong dignity po yung paninda ninyo. Yan. Eh, maraming tayong nagagawa, oh. Ganyan lang ang sistema ng paggawa ko, mga kabrad. Kumikita na ako dyan. Ayan. Ayan. Ibigyan pa natin para puno-puno. Talagang minsan inaano ko, yung sinisiksik ko po siya para punong-puno. Para ano, para matuwa yung mga namimili natin, mamimili, yung bumibili, sabihin nila punong-puno. Ayan, oh. Hindi na po sila lugi dyan, 50 pesos lang, oh. Ang dami na pong mani yan, baka akala nyo marami na pong mani yan. Yan, sinisiksik ko lang po. Nalaglag yung ano, bawang eh. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Ganyan lang. Tapos lagyan uli ng bawang. Ayan. Ayan, ito na yung bawang, oh. Ilagay lang natin dito. Ilagay pa natin. Ayan, ganyan lang. So, gagawin ko muna lahat to, ha, bago tayo babalik, ha. Gagawin ko na po lahat. Hindi ko maganda na ano eh, napapanoorin na lang yung naglalagay na lang lahat eh. Ayan mga kabrad, napuno na natin to lahat, to. Itong mga ano, 4 na po ito eh, pero parang nabilang ko mga 42. Nasobrahan yata ng 2 yung binigay sa atin. Ngayon marami pa tayong natira, ang dami pa, oh. 9 na kilo na niluto natin, pero meron naman tayong mga ano dito, mga container pa na malalaki nga lang, pero alam ko na rin yung prices ng malalaki, so ilagay natin to. Ilagay natin itong natira dito sa mga lalagyan ko na mga reserva ko na malalaki, oh. Okay? Lagyan natin. Kaya lang naubos na yung ating ano, ating bawang. So ano na lang, panay mani na lang, wala nang bawang. Ayan. Ayan, siksikin muna natin. Sinisiksik ko eh, para punong-puno talaga eh. Gusto ko yung talagang masisiyahan yung mga bumibili. O ayan o, lumalaki yung puwang eh pag sinisiksik mo, dinagyan pa natin. Ayan. Ayan, punong-puno na. Yun. Kasama natin dito. Ito naman ulit. Ito naman. May mga ano na rin to, yung ano, nilagyan ko na ng sticker prior. Para pag meron ng paninda, lalagyan na lang. Nilagyan ko na dati ng sticker. Ayan. Dagdagan pa natin.
para punong-puno. May sticker. Malalaki na to. Ito na yung pinakamalaki na ano eh. Meron pa yung ano eh, yung sa gitna lang nito ang laki. Yung medium na tinatawag. Ito yung pinaka-large na bottle eh. Ayan, natapos na mga kabrad. So, nadagdag ay 6 na ganito. Yung malalaki, 6. 6 na malaki yung nadagdag ito. Ayan, 6 na malaki. Ito, bilangan nga natin to. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, 40 pala. Tama pala. 40 na maliliit, yung tig 50 pesos. Tapos ito po, yung malalaki, yung 250 grams po ito eh. 250 grams eh. Ito, ano lang to eh, 100 grams. Ito 250 grams. So, mas malo ito. Itong malalaki na to. Titignan ko lang po kung magkano yung presyo nito. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Eto na mga kabrad, no? Nilagay na natin dito. So, 4 na po ito. Tsaka, 6 tong ganito, 6. 6 ito. 300 grams pala to. Sinabi ko sa inyo kanina 250 grams. 300 grams. Ito ang 100 grams ang laman. 50 pesos. Ito, pinipresyuhan po natin to ng 130 na lang. Kasi mas marami to eh. No, although ito 100 grams ay 50, hindi po natin ginawang 150 to 130 lang. 130 pesos ko lang po pinipresyuhan yung 300 grams na malalaki na katulad nito. So mga kabrad, ang susunod po natin gagawin ay lalagyan po natin ng seal ang ating mga bote na may lamang mga peanut, no? Kasi mas maganda pong ibenta natin to ng nakasil eh, kaysa sa binibenta po natin na ganyan eh. Ito po, nakabili po ako ng ganito. Yung isang ganito po, 30 pesos. No, para sa malalaki po ito eh, sa malalaki. Ito po, nakabili rin po ako nitong 30 pesos din. Itong mga sa maliliit dito. Ito po yan, marami ko yung sa maliliit na nabili. Ilang piraso to. No? Ang isang plastic po na ganito ay 30 pesos. 5 po ang laman, 5 po. 50 piraso ang laman, 30 pesos. Yan. Ito rin po 5 po yung sa malalaki. 30 pesos din, 5 po ang laman. 50 ganito ang malalagyan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po sinisil ang mga botelya, ang mga bottle ng peanut natin, no. Muna nilalagyan ko ng ganito, ganyan, no. Pakita ko muna tong 4 sa inyo na lalagyan ko ng seal. No, ayan, nakikita niyo po ba yan? Ayan, ganyan. Ayusin muna natin bago natin i-seal. Ito po yung hot gun. Ano ba tawag dito? Heat gun po ito. Nabili ko po ng yata ito eh, 1,300, parang ganon. 1,300, yun po. So madali lang pong mag-heat gun, So nalagay ko na po yung seal niya. So papainitin ko na lang to. Tapos hahanginan ko na lang na ganyan, Ayan, hinahanginan ko lang. Ayan, na-seal na po. Na-seal na po agad, Ang galing, Ayan, pakita ko pa po sa inyo to. Ayan, na-seal na, Hinanginan ko lang siya, eh.
No? O, tignan nyo, hindi pa nasisil yan ha, sisil natin. Ayan, ganyan lang po kadali. Para hindi po nagagalaw yung loob. Para gusto pong bilhin ng mga mamimili kaysa sa walang seal. No? Ayan, ganyan po. Lagyan pa po natin yung iba, no? Ng seal. Ayan. Una muna nilalagay ko muna para dire-diretso yung pagpapahangin ng hot air. Lalagyan ko muna ng lahat. Kanina pinakita ko muna sa inyo kung paano. Sana ganito rin ang gawin ninyo sa negosyo ninyo. Kung saan ko po nabili yung yung mga bottle, doon ko rin po nabili tong mga sealant na to, mga sealant. Yung mga ganito po doon ko po nabili sa Alabang Market. Kung alam niyo po yun, yung Alabang Public Market. Nagawa na po yung Alabang Public Market, napakaganda na po. Napakaganda na po ng Alabang Public Market ngayon, bago na. Tsaka napakalinis po. Nagkaroon po ako ng video kung saan pinakita ko po nung in-sterilize nila, no? Nagdepogging sila sa Alabang. Sa Alabang Market. Ayan. So nakagawa na po tayo ng ilang piraso. Ayan. So gagawin na natin. No? I-heatgan na natin, ha? I-heatgan na natin. Okay? Ayan, ayan, ganyan lang po kadali, nakakatuwa po, hindi ba? Ganyan lang, napakadali lang po. Yan, ganyan po ang pagninegosyo, mga kabrad. Heatgun, self-made lang. Sarili mo na lang, hindi na yung dimaki ng parang parang factory. Mabilis naman pagkalagay mo, i-heatgun mo na agad. Ayan. Ayan, nalagyan ko na yung mga Ngayon, ipapakita ko naman po itong malalaki naman ang lalagyan natin ng sealer. Ito po yun, yung malaki. Ayan, ganun din po. Lagyan po natin isa-isa beforehand bago natin na i-heatgun. Saktong-sakto po ito para dito, ayan Yan. Saktong-sakto po yan, So, niyo na po ba? Nakita niyo na, 'di ba may mga nabibili tayong mga mesil, Yung katulad ng mga atsara, minsan bumibili tayo ng atsara sa ganitong bottle. Di ba nakakita na kayo ng bottle na ganito? Ito po palang bottle na to. Ang halaga po nito ay 8 pesos lang ang bottle. Ito po 6, Yung nasa medium nito, yung medium 7. Tapos 8 po ito, 8 pesos. Ganon. So, pang negosyo po talaga yung mga bottle na ganito. Bala ko nga rin pong magtinda minsan yung mga nagawa kong yung nagawa ko pong mga kimchi, ilagay ko rin po sa mga lalagyan na ganito. Pwede rin po. Itatry po natin minsan magnegosyo ng kimchi. Magbibideo po tayo, magbablog po tayo doon. So nalagyan ko na po itong 6 na to, then i-heatgun ko na po. Bala ko nga rin pong magtinda minsan yung mga nagawa kong yung nagawa ko pong mga kimchi, ilagay ko rin po sa mga lalagyan na ganito. Pwede rin po. Itatry po natin minsan magnegosyo ng kimchi. Magbibideo po tayo, magbablog po tayo doon. So nalagyan ko na po itong 6 na to, then i-heatgun ko na po. Ayan ganyan lang po kadali Ayan na-heatgun na siya
Oh, di po ba ang dali-dali lang, oh? Oh. Ang ganda ng ano, final product, oh. Ang ganda ng resulta, oh. Oh, ang galing, oh. Oh, ang dali-dali lang. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. Para pag binili ng mga bumibili, nakita nila maganda. May silbi sabihin, malinis. Ayan. Yan. So, itutuloy ko na po yung paggawa dito sa maliliit. Ayan, lagyan po natin ng mga sealant muna uli. Sealant. Ayan. Ayan, nalagyan na natin lahat, ano, kaya isa na lang ang hindi pa nalalagyan. Lagyan po natin ito. Isa na lang. Ayun, lagyan na natin. Ayan. Ngayon ay ihidgan na natin, mga kabrad. O ayan, mga kabrad, natapos na po. Na-seal ko na po lahat. Pati itong malalaki na-seal ko na rin po itong maliliit. Ngayon, mga kabrad, ay kukwentahin po natin yung nagastos natin at yung kikitain natin, yung puhunan at income. Okay po? Kukuha lang ako ng papel, ha. So, may binili po tayo na mani, 9 na kilo, 100 pesos ang isang kilo, bali 900 po yun. 900, no? Yung pupuhunan po natin yun. Tapos, ang ito pong container, itong maliliit na to, 6 pesos po ang isa nito. 6 pesos po. Kwentahin natin, 6 times 40 is equals to 240 po yung container na maliliit. 240. Then, ito pong container na malalaki ay 8 pesos po. Ang isa, 8 pesos. 6 siya. 8 times 6 equals 48. 48. No? Pagpalagay natin na ang nagastos po natin sa mantika ay 50 pesos kasi tatlong ano lang po yun eh. Tatlong cup lang eh. Na mantika, dun sa 9 kilos, 3 cup na mantika lang po yung nagastos natin, ay nagamit natin. So, 50 pesos na lang po yun. Oh. Ngayon, dun po sa LPG, pagpalagay natin yung nagastos natin sa LPG ay 50 pesos na rin lang. Sa sealer po, so ang nagastos na lang natin sa sealer kasama na itong malalaki pagpalagay natin ay 30 pesos kasi 50 pieces po ng sealer ay 30 pesos lang eh. So pagpalagay po natin 30 pesos lang lahat yung sealer nito. 30 pesos, ayan. Eh yung sa sa heat gun, pagpalagay natin na 20 pesos po 'yon. 20 pesos po yung electricity na nagamit. So ano pa po ba? O yung ano na lang, yung asin po, pagpalagay natin 10 piso po yung nagastos natin, nalagay natin na asin na iodized salt. So, kwentahin po natin lahat yun ay kwentahin po natin 900 plus 240 plus 48 plus 50 plus 50 uli plus 30 plus 20 plus 10 equals 1,348 po ang ano natin, ang puhunan. Yan lang po ang puhunan natin dyan, ha.
1,348 puhunan. Ngayon, ito po, tingnan po natin ang kikitain natin. Ito, 50 pesos, 4 na po. So, 4 na pong 50 pesos, 50 times 40 is equals to 2,000. 2,000 po ito pag nabenta. 2,000. Ito po, pag nabenta itong malalaki na to 130 ang isa, times 6. 130 times 6 equals 780. So, maibibenta po natin ng 2,780. No? Yan po yung gross income. Gross income. O, ibawas po natin yung puhunan sa gross income. Yung puhunan ay 1,348 minus 2,780. Ito po ang kita natin. 1,432. 1,432. Ayan po ang kita natin. 1,432 sa lahat ng ito. No, puhunan po natin ay 1,348. Ang gross income natin ay 2,780. Ang net income natin ay 1,432. Ano po sa tingin nyo mga kabrad? Okay po ba yon? Sa puhunan mo lang na 1,348, kikita ka na ng 1,432. Ha mga kabrad? Ayan, yan po ang negosyo natin. Pwede po natin i-negosyo ito ng consignment. Ilagay po natin, ibigay po natin sa mga tindahan. Dito po, pag nabenta nila ng 50 to, ay binibigyan ko po sila ng 5 piso ang isa. Dito po, pag nabenta po nila ng 130 to, binibigyan po sila ng 15 pesos. O, ayan mga kabrad. So sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw na to tungkol sa pagninegosyo ng mani. Ayan. Sana ay kumita rin kayo kung gusto ninyong pagnegosyuhan to. No? So hanggang dito na lamang. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Mag-like, mag-share at mag-comment na rin. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye!